Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Santa Maria sa probinsya ng Bulacan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubo sa bayan ng Santa Maria. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-73 kabanata, ika-78 kabanata, ang talata po ay 3. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Ito'y aming narinig na, kaya naman naming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Ito'y aming narinig na, kaya naman naming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa amin isinaysay. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Sa aming panalangin, ang lahat ng aming karumihan ay malinis sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Nasalin po namin sa iyo ang bayan ng Santa Maria sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng Santa Maria na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin tunay ang maitatag sa bayan ng Santa Maria ay ang altar ng aming manunubo sa pangunguna ng iyong Santo Espiritu. Maraming maraming salamat po. Ang aming pag-asa at tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis. Mula sa ikalabing-walong kabanata hanggang ikadalawamput-isa. Kaya't sinabi ni Leah, ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang aking alipin at pinangalanan niyang Isakar ang kanyang anak. Muling nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya ang sabi niya, napakainam nitong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayon, pahahalagahan ako ng aking asawa sapagkat anim na ang aming anak. Ang anak niyang ito'y tinawag naman niyang Zebulun.
Di nagtagal. Nagkaanak naman siya ng babae at ito'y tinawag niyang Dina. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ito po yung pagkatapos na yung anak ni Leah na si Ruben ay nakapulot na ano po, ng bunga ng Mondragora. At tapos po, sabi ni Raquel, bigyan mo naman ako niyang Mondragora. At nung binigyan po siya, sabi niya, hindi pa siya binibigyan. Sabi niya, sige, pagka binigyan mo ko, sabi niya, sa iyo ko pa uuwiin siya ako. At sa ganitong paraan po, nakuha ni Leah si Jacob. Kaya ang sabi niya, ginantimpalaan ako ni Yahweh. Kaya ang pinangalan niya sa kanyang anak ay Isakar na ang ibig sabihin ay ginantimpalaan. Ano mo, nakakatuwa yung mga pakahulugan, yung mga ibig sabihin ng kanilang yung pangalan ng kanilang mga anak. Ano po. Pagkatapos nito, hindi tumigil doon. Nagkaroon uli siya ng anak. Ito naman, si Zebulun. Siya na yung ika-anim, no? Na ang ibig sabihin, kaloob. Kasi sabi niya, ako, anim na yung anak namin. Sabi niya, pahahalagahan ako ng mister ko. Kaya, yun nga, kaloob ng Panginoon at Zebulun, yung kanyang ipinangalan. At hindi siya nagtatapos kasi nagkaroon sila ng anak na babae at ito'y tinawag niyang Dina. Mga kapatid, isang katotohanan na ang ating Diyos ay nagpapala ng anak sa mga lingkod niya. At ipinagkakaloob ng Panginoon ang mga anak sa kanyang panahon. Alam niyo po, ito yung dapat na maunawa natin. Paano Bernie yung kakilala ko? 20 taong mahigit na sila na mag-asawa pero wala pa rin silang anak. Praise the Lord po. Ano? Kasi pwede nilang ma-enjoy sa sarili nila yung isa't isa for 20 years. Di ba mas maganda kung may anak? Hindi na. Ano magagawa natin? Yun ang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. Nasa kasalukuyan, wala silang anak. Dapat ba silang matakot noon? Dapat ba silang magalit noon na pinagkalooban sila ng Panginoon ng partner? Alam niyo, dapat ding maunawa ng mga mag-asawa na ako po, samantalang kahapon o nung isang araw, pinag-usapan natin yung patungkol dun sa kagalakan na tinatanggap sa mga anak. Wag po nating iwalang bahala na yung ating mga kapareha, yung ating misis, yung ating mister, mga kapatid. Iyan po yung ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ano po, yung mga kapareha natin. Itinakda ng Panginoon niya. Sabi ko nga, alam niyo po, pagka ang inyong lingkod nagko-conduct ng premarital counseling, ano po, sinasabi ko doon sa magpapakasal na huwag niyong kakalimutan na kung sa mga pagkakataon na kayo magkakaroon ng mga anak, lilipas ang panahon, ang mga anak nyo mag-aasawa, magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya, ang maiiwan kayong dalawa. Kaya hindi kayo pwede nag-aaway. Ano mo? Hindi mo dapat inaaway yung kapartner mo, yung misis mo kasi iyan yung magiging kasama mo habang nabubuhay ka. Well,
Malungkot na may mga kapatid tayo na nagkakahiwalay. Pero yun nga, di ba po? Yung itinalaga ng Panginoon sa atin, yung ating mga kapareha, sila po yung ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya kung wala pa po kayong anak, praise the Lord. At kung may anak na rin kayo, edi praise the Lord din. Pero huwag niyong kakalimutan, darating ang pagkakataon. Kayong dalawa pa rin ang maiiwan para sa isa't isa. At hindi nyo dapat minamadali ang lahat. I-enjoy nyo. Ano po? Alam nyo ako, recently ko lang na unawa, ano po, na hindi talaga tamang nagmamadali sa buhay na ito. Samantalang may mga bagay na kailangan asikasuhin, hindi kailangan lahat ng bagay minamadali. Kasi may tamang panahon dyan. Ano po? Hindi naman ibig sabihin magpapabaya na tayo, no? Ano, ah, ano tawag dyan? Magpapakipot na tayo, magpapalit na tayo, no? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang, gusto mo na mag-asawa kasi gusto mo na magkaanak. O de, pumili ka na lang ng kung sino. O ayun, hindi naging maganda yung pagsasama nyo, naghiwalay kayo, nagka-problema kayo, di ba po? Na imbis na buo yung pamilya nyo, yung mga anak nyo, nako, kahit sila nahihirapan, di nila alam kanino ba sila papani. Pero mga kapatid, dapat nating maunawa, lalo na po sa mga magulang, halimbawa tayo para sa ating mga anak na kung sila man magpapamilya, tinitignan nila ano yung nangyari sa atin nung ating mga kabiyak. Ay, ayoko ng ganyan. Ano po? Alam niyo, isa nakalulungkot na katotohanan, marami po sa mga kabataan sa kasalukuyan, nagpaplano sila na mag-asawa, pero hindi sila nagpaplanong magkaanak. Naalala ko yung classmate ko po nung college. Naku, yan yung usapan nila nung kanyang kabiyak bago pa lang. Nagkukwentuhan sila. Tapos, nagkagulatan sila kasi pareho sila ng gusto. Gusto nila ng may kasama sa buhay, pero hindi anak. Samantala ako natatawa. Ano ho, hindi ibig sabihin nito masaya ako. Pero ang sinasabi ko lang kailangan maunawa ng mga kapatid natin na hindi ibig sabihin nagkaroon ng hindi magandang karanasan at buhay, itinakda na rin sila na magkaganon sa kanilang panahon. Alam nyo, dapat ito maimulat natin sa katotohanan yung ating mga anak na may itinalaga ang Diyos na magandang bagay para sa kanila at sa kanilang kinabukasan. At alam niyo po, ito yung mangyayari kapag nagkakaroon tayo ng panahon na kausapin sila at ipabatid ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng pag-asa at pananampalataya para sa kinabukasan. Nalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sapagat ang iyong salita ay patuloy na nangungusap sa aming mga pamilya. Lord, hayaan mong minsan pa naming ideklara, as for me and my house, we will serve the Lord. Ama, ito po yung aming deklarasyon. Hindi man namin kasama yung aming mga pamilya. At iba man yung iniisip ng aming mga kabiyak at ng aming mga anak sa pangalan ni Jesus. Idinideklara namin, Panginoon, walang makapipigil sa pagganap ng iyong kalooban. Magkakaroon ito ng katuparan na maglilingkod at susunod sa iyo ang aming sambayan. Kaya dasal namin ang iyong pangunguna.
pagkakaloob ng maayos na kaisipan sa aming mga kabiyak, sa aming mga anak, ipahintulot mo, Amang Diyos, na marinig ka nila at mabatid nila ang iyong dakilang kalooban. Sa ganitong paraan, Panginoon, tunay na masunod nila at malakaran yung landas na inilatag sa pangalan ni Jesus. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Santa Maria sa probinsya ng Bulacan. Ang aming hiling, Lord, sa iyong katawan, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran, magkaroon ng pagkakaisa. Hayaan mong dumaloy ang pag-ibig sa katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Santa Maria. Maging dahilan namang Diyos kung bakit maitatag ng Santong Espiritu ang altar para sa aming Panginoong Heso Kristo. At kami po'y nananalig tunay sa altar na ito'y makapaghahandog ng pagpupuri pagsamba at ang pinakamainam na hain sa altar na ito ibibigay. Lord, dasal namin na dumaloy ang fire of revival sa Santa Maria. Hayaan mong maranasan din ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi pa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Mapangyari ang iyong kaluwalhatian at sa pangalan ni Jesus. Lord, masunod namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Hayaan mong magkaroon sila ng kapanatagan sa kanilang puso na ginaganap ang iyong dakilang kalooban. Ito din yung aming tawag, ito din yung aming panalangin para sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. Dasal namin, Panginoon, sa Department of Finance, maganap ang iyong dakilang kalooban, ang iyong Santong Espiritu ang manguna sa kanila. Habang ay dinudulog din namin sa iyo yung mga bansa na aming tutunguhin upang manalangin ang mahiling namin ang iyong pagsama, hiling namin ang iyong pangunguna, dasal namin ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na makipag-ugnayan sa mga iglesia, sa mga pastor, sa mga misyonero. Hayaan mo na dumaloy ang kaluwalhatian mo. And we declare the fire of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, hiling namin ang iyong Santong Espiritu ang manguna. And we declare the fire of revival maging sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan, as we speak peace over Israel and the fire of revival sa US, South Korea, North Korea, Brazil, at Russia. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.
Maraming salamat po sa inyong pagsama. Hanggang sa susunod, sama-sama po nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.